Network Entertainment. Hello everyone! Welcome back to another episode of Kaya Pa Ba with Baus Rufo, Genevieve Gozum. Alam ko ang dami ko ng pangalan now, pero this is not about me. Unfortunately, it's not about me. It is about my guest. Basically, yung guest ko now is parang content variant kasi pareho kaming malakas humugot sa corporate life. So please welcome to the podcast, Berto Perioso. Hello! Yes, hello, Baus. Hello. Thank you for having me. Kamusta ka naman? Ito naman, okay naman. Natawa ko doon sa sinabi mo kanina na variant. Oo. Parang in a different multiverse din talaga. Ikaw May yung ibang variant. eksena. Ikaw yung variant na mahilig sumayaw. Oo. Correct. Ikaw yun. Pero kamusta ka ngayon? Ito, okay naman. And so far, kumikita. Gusto ko yung so far. Grabe, parang meron kang hinagpis ngayon. Oh. Kumikita. Tapos ayun, nakakapagpatayo na rin ng bahay. Okay. Ayun, Gusto ko yun yung din so far talaga. kumikita pero may bahay. Ayan. Diba? Ayun lang naman. And, ayun, okay, surviving and ine-enjoy ang buhay. Okay. Yes. Now, ang dami natin pag-uusapan True. because of course, we're gonna get into like the corporate trauma porn of it all. But also recently, I think ang hindi naman recently, pero I guess I wanna start things off with 2 years ka ng freelancer or should I say full-time content creator. Yes. I think a lot of people knew you or maybe still know up until now na you are someone who does corporate content pero meron ka pa ring 9 to 5. But the last 2 years, freelancer, full-time ka na. Kamusta yun? Ito naman, as a full-time mom. Okay. Ito naman, ngayon parang gumigising ako ng maginhawa. Ayan. Wow! Gumigising ako na nakangiti, yung mga ganong moment, na parang wala akong hinahabol na deadlines. Walang boss na gumagano. Oo, walang boss na tatalak agad. Grabe umaga yung pa lang. tatalak agad, umaga pa lang. Ay, minsan nga gabi pa lang. Pinagsasawalang bahala ko na lang. Pero ayan, okay naman ako. And surviving again and masaya tong ginagawa ko ngayon. That's good. Pero syempre, ayaw natin ng masaya ka. Gusto ko dun tayo sa trauma Dapat mo. meron tayong merong mga challenges tayo sa buhay para Correct. magre-rating din talaga. Oo. So, ang daming tao nakakaalam ng mga corporate hugot mo. So, I guess ang gusto ko malaman, nung mga times na ang dami mong hugot sa TikTok for your content and then you were still employed, were people careful around you because baka sila yung maging inspiration ng next paandar mo online? Ito na nga, kasi nung first time kong ginagawa yan, dun sa una kong work before, parang mismong boss ko na lumalapit sa akin. Sabi ko, mamaya content ako ha. Gumagano siya sa akin. Sabi ko naman, ma'am, hindi po. Huwag kayong mag-alala. At saka kasi, dun sa mga content ko naman, it's either my personal experience or kwento siya sa akin na ginagawa ko ng content. Gets. Pero kung tatanungin ako na nagiging careful ba yung mga tao, hindi. Ganun pa rin. Ganun Oo. pa rin. Pero nai-inspire ako eh. Nai-inspire din naman ako sa kanila. Minsan may mga moment din talaga na para pag nakita mo, pwedeng content to, pero gagawin mong light. Correct. Gagawin mo ng ibang atake. Pero not to the point na parang i-demonize natin sila. Correct. Ganon. I think yun naman yung role natin as comedians and content creators. Parang we get inspired by the world around us. Pero syempre, alagyan pa rin natin yan ng mga konting palamuti and all that. Oo. At saka alam mo, ang pinaka parang nakarelate sila doon is yung mga Christmas party atake. Yung mga ganap ng Christmas party kasi 'di ba mayroong mga iba't ibang klase ka talagang makikita ang employee kung paano sila mag-perform sa Christmas party. Meron diyan talaga yung bigay na bigay. Correct. Yung talaga yung akala mo milyon yung pinaglalabanan. Oh, akala ko hindi pa regular pero 10 years na nang doon pero give na give pa din. Oo, 'di ba yung kung makahampas ng balakang akala mo yung kumpanya yung nakasalalay. Kung makahampas ng balakang. So, ganun yung mga moment. Tapos meron pa doon yung parang wala lang, deadma lang, correct, maitawid na lang. Pero ang feeling ko ang pinakakawawa talaga dyan sa mga Christmas party ganaps, yung mga newbie. Yung mga na nagiging newbie. alay. Can I just say, ang dami mo nang ginawang content about newbie, fresh hire, and whatever. So, nung nandun ka sa mga companies that you were employed with before, did the newbies or new hires kind of look
to you for guidance and maybe some safe space because you kind of understand yung kanilang mga kalbaryo. Minsan meron ganun din talaga moment. Nung may isang beses, syempre, kailangan niya mag-shadow, ganyan. Minsan nahihirapan siya i-handle yung boss namin. For me naman, okay naman kasi yung boss ko din talaga. Magaling siya humawak. Hindi yan yung sabi mo sa akin kanina. Teka lang, mamaya tayo doon. Mamaya tayo babardagol dyan. Okay. Pero ito kasi, meron akong na-encounter na boss na parang sobrang motherly niya. Okay. Na parang kapag nagkakamali ka, syempre iba yung bembang na to. Mabibenga. Iba kasi iba yung bembang sa amin nung time namin. Correct. Diba? Ngayon kasi nag-iba na ulit. Iba na evolve siya eh. Correct. Na-evolve siya. Pero yun na nga, mabibenga ka nitong boss na to, pero tuturuan ka niya, i-guide ka niya. So meron tong newbie na parang hirap na hirap siya. Paano? Kasi parang sunod-sunod yung mga deliverables, yung mga deadlines. Tapos sa akin siya nagtatanong, paano ba yung ganito? Paano siya i-handle? Sabi ko, alam mo, kung hindi mo kaya, tumawad ka. Kasi magbibigay naman yung boss mo. I mean, gusto ko na medyo tinuruan mo silang slowly but surely magkasungan. Oo, yung mga ganon, na pag hindi mo kaya, huwag mong pilitin. Correct. Kasi tao ka lang din, hindi ka robot. Yung mga ganong moment. Tapos yun, hanggang sa natutunan niyang i-handle din yung sarili niya at yung mga projects niya and yung boss namin nun mismo. Correct. Mga Alam mo, ganun. pag-usapan na natin itong mga boss na to before we go on to like horrible bosses. Because how long in total was your corporate experience? 6 plus 2, 8, 9. 9 years. 9 Ako, years I did din. about 10 years in corporate. Of course, by then, medyo meron ka ng idea ng tipong, ganitong tao yung makaka-vibe ko. Ganitong tao yung alam kong I can collaborate with properly. In terms of the right manager, ano yung ka-compliment mo lagi na manager? Anong energy? Anong i-describe mo sila? Nanay! Oh my God, pareho tayo. Pag either nanay or merong like maternal instincts. Oo, Gets? yung So, mga maternal diba? instincts or nanay. Oo. Kasi parang, parang malapit yung loob nila sa Bakla. bakla. Sabihin na natin. Diba? Sa bakla, Sa bakla. na kapag humirit, natatawa Correct. sila. At Correct. Oh my nakaka-relate God, sila. ganun na ganun din talaga. Ganon, na parang hindi ko naman in-expect. Hindi naman tayo sa nagiging sip-sip kasi meron din talaga mga ganon. Correct. Diba? Hindi ka naman sa nagiging sip-sip pero talagang lumalapit lang din yung loob nila. Doon sa mga baklang magaling humirit na matatawa sila na kahit papano, Correct. nawawala yung stress nila dahil sa atin. So sa mga ganong boss ako, Correct. napapalapit. Yeah. Baka kaya hindi ako nakaano sa last. Kasi hindi na. Pero alam mo, na-realize ko, I think because pareho Oh my tayong God. palaban na Aries na bading, Oo. I think there is something about maybe most mothers or some mothers na dahil ang dami pa nilang iniisip in terms of like yung mga anak nila, yung mga gawain sa bahay, they choose their battles and they do, parang hindi nila tinatry makipagsabong sa ating mga bagets. Kasi Totoo. parang, hindi naman sa wala sila kailangan patunayan, pero parang alam nila na parang baka hindi best use of their time yung bardahin tayo. Oo. Tsaka Diba? nakakagulat din kasi parang yung mga nagiging boss ko nun, biglang nabubuntis. Correct. Biglang nabubuntis. So talaga ang priority nila iba na talaga. Oo, ayun. Pero dahil naman din dun, natututo ako kung paano rin, alam mo yun, i-handle yung trabaho nang hindi ka nabibigatan. Correct. Oo. Kasi in fairness din sa kanila, itong mga to, motherly. Aha. Motherly rin talaga. And marunong sila humandle ng tao. Aha. Na alam nila na kahit papano, syempre may boundaries pa rin na close kayo, ganun. Pero yung trabaho mo, magagawa mo pa rin ng tama. Correct. Yung mga ganun. So, kaya sabi ko nun, napaka-thankful ko rin sa mga nagiging bosses ko nun. Kasi nga, mapupunta ko sa mabait. Ayun. Were you lucky ba sa first job or first role mo, nakahanap ka agad ng boss na click kayo? Oo. Oh my God, pareho tayo na naman. Ano ba yan? Sobrang swerte. Ikaw ba? Ako like yung Anong una kong experience boss mo nun? talaga, up until now, I think she listens to the pod every now and then. Her name is Sky Acuna. Siya yung una kong naging boss and siya pa rin for me ang my single biggest impact sa kung paano ako now in terms of talking to clients, putting on a show when it comes to like telling people about your idea, trying to always be a step ahead of
your collaborators para you are able to meet your timetable. Siya pa rin yung may pinaka-biggest influence sa akin. And looking back now, and after encountering so many nakakalokang bosses, medyo sinwerte talaga ako. Na yung unang boss ko agad talagang genuinely cared for me. Kasi pag nakahanap ka ng ganung boss, talagang hindi ka aalis eh. Kasi parang, Totoo yan. tingnan mo, nagstay ako doon for 6 years. Imagine, 6 years ako doon na nag-work na kahit alam ko namang hindi ganun ka-okay ang pay noon. Pero dahil napapaligiran ka ng mga taong mababait and yung boss mo magaling na humandle ng tao, napagtyagaan mo at kinaya mo. And parang yun yung ngayon naging comfort zone ko rin ng time na yun. Kaya, at saka yung learnings na binibigay nila sa akin noon, dala-dala ko pa rin naman hanggang ngayon. Tama. In fairness din talaga. Actually, you bring up a great point na hindi talaga rin naman siya yung pay eh. Oo. Hindi rin naman talaga, it's Totoo. always about the people. And if you were to choose, I think, between the people you work with or the people or the person you report to, I think ang may biggest impact talaga kung mag-stay ka, kung maluloko ka, kung gagaling ka, yung nagmamanage sa'yo. Totoo. Yun din talaga. And kapag nahanap mo itong mga taong to, naku, nararamdaman ko, baka magtagal ka din talaga. Correct. Kasi ilang parang, meron din ako mga kilala na ayaw nilang umalis dahil okay din talaga sila sa tao. Yeah. Meron ako namang naging boss na motherly figure din. I think ang ito yung medyo senior account manager na ako. I think, sa start pa lang na feel na yan na parang medyo strong presence ako. And that most of the time, I know what I'm doing. And siya parang she never really got in the way. Lagi lang siyang, pag feeling lang niya, boss, wag mo lang kalimutan to. Parang yung tamang input and feedback lang. Kumbaga hindi niya pinipigilan na ako si Phoenix at hindi ako si Jean Grey. Oo, ganon diba? yan, diba? Pero, na-experience mo na ba yung parang, yung diba, yung boss na yun, gusto mo. Tapos parang napagalitan ka. Tapos iba yung feeling. Iba yung feeling. Kasi parang, ito yung tao na most of the time, wala kang maling gagawin. Pero there will always be a time na parang meron kang ginawa. Talagang feeling mo, oh my God, kailangan ko mag-confess sa simbahan. Oo, kasi parang I failed her. Pag yun yung mga ganong moment. Pero alam niyo, pag etong mga boss na to, kapag nagagalit naman sila, may balik din. Correct. Oo. Correct. May balik din. So, ayun, which is hindi ko siya na-experience sa isa. Yes naman. So, pumunta naman tayo sa horrible bosses. I'm gonna try, and you also try to do the same thing. Kaya mo bang bilangin na kailang boss ka na medyo parang that was not the one, or a manager you reported to? Ako, I had 3 na directly reporting. Ikaw nakailan ka na tipong? Sabihin natin one. One big one. The big one. The big one. Oo, that's why I'm here. Charet. Ayun, nakaisa ako na hindi ko maintindihan kung bakit ako na ba talaga may problema or ganun lang ba talaga siya mag-handle ng tao. Pero naiintindihan ko. Nagigets ko pa rin naman. Pero dahil doon, parang yun yung naging turning point ko rin para exit muna ako sa corporate life. Wow, talagang she almost made, di ko na sabihin yung pronouns. Hindi ko naman alam. So they almost made you quit talaga. Or like, not like give up na on corporate. Ano for you, saan ang naging fundamental difference nyo in terms of just style? I think, yes, personalities will be there, but also in terms of work styles din talaga. Siguro, perfectionist din talaga siya. Correct. Alam mo yung, siguro hindi kami doon nag-jive kasi makakapag-commit tayo ng mga mistakes. Aminin natin mga errors. Pero sa kanya kasi parang gusto niya talaga. Lahat ng ginagawa ko perfect. Lahat ng magagawa mo or ipapakita mo maganda at walang mali talaga. So, ayun yung naging experience ko noon na parang sabi ko, hindi naman ako perfect at pinag-aaralan ko pa rin siyang maging boss kumbaga. Kasi yung naging boss ko noon, umalis. Tapos napalitan. So, nung napalitan siya. Parang patay. Ano naman, nung una okay. Tapos parang ako sabi ko noon, nagtanong pa ako doon sa dati kong boss, mali ba ako na kinukumpara ko siya, na gano'n, na ganito ka mag-handle siya, hindi. Yung mga gano'n. Pero tinanggap ko pa rin siya as a boss. Like parang, sige, baka ganito nga talaga siya magtrabaho. Sige, gagawin ko na lang. Kung ano yung gusto niya, gagawin ko. Pero parang hindi pa rin sapat. Oh my God. Hindi pa rin sapat. Tapos parang hindi nagbago. Yung dynamics, wala nagbago. Parang during my stay there, parang ganun din, parang ganun talaga. Tapos,
Pinipigilan ko lang sarili ko. Pero, ayun. Siguro yun yung naging, for me, pinaka hindi ko magandang experience lang. Yeah, correct. Mga demanding na bosses. I think, ako personally, okay lang naman sa akin magkaroon ng demanding na boss. Pero pinipili ko kasi siya tipong, kung ang best quality mo kasi sa work, demanding ka lang. Pero wala ka namang ambag. Oo. At may mga cases na tayong nakita na low-key mas magaling yung diskarte ko sa'yo. Parang doon ako medyo nauugay. Kasi parang medyo like you gotta earn the right to demand. Kasi parang kung nagde-demand ka na lang to sort of, I don't know, make up for the fact na baka hindi ka masyadong magaling. Doon ako pumipitik. Kasi tipong, again, as somebody, I think by now, alam niyo naman na medyo malakas talaga ang presence ko. Pero yung tipong, okay lang maging demanding, pero sabi na magaling naman tayo. Diba? Oo. Sige, pag-usapan natin yung mga red flags. Pag-usapan natin, yun yung una kong red flag. Parang okay lang maging demanding, pero pag yung tipong, yun na lang yung personality trait niya, ay takbo. Oo, exit frame ka na talaga dyan. Correct. Exit diba? frame ka na talaga. And ako naman, ang akin ay yung walang pinipiling oras. Oh, wow, that's the worst. Na, di ba? Walang pinipiling oras. Kung gusto ka niyang i-call out, i-call out ka niya. Wait, ang pag-call out na to ay... Ito ay hindi PM ha. Ay, wow! Okay, call out talaga. Notice to the public. Oo, talaga. Sabihin natin nasa GC, ayun talaga, parang ako isa na yun sa pitik ko. Kasi sa mga na-experience ko naman, and I think naririnig ko rin naman, maganda yung boss na siguro na sa inyo ng dalawa na lang. Yeah. Diba sa inyo, hindi naman sa ayaw mong ipakita sa tao yung pagkakamali mo. Pero syempre. Correct. If you want it to be like a learning opportunity, and I think if you want it to be, to result into something productive, I think best that you do it privately. Oo, kasi syempre yung tao na pagsasabihan mo, yung makakarinig din or makakabasa ng mga call-outs na yun, syempre ano na lang yung tingin sa'yo, di ba? Yeah. Na parang wala ka bang ginagawang tama. Correct. Yung mga ganon. Grabe. May mga ganong tao rin talaga, no? Oo, hindi ko rin alam dahil ba to pressure ng na mas nakakataas sa kanila. Pero yun din kasi parang for me, dito papasok I think yung emotional intelligence of managers. Kasi 'di ba kung pinipressure ka ng board or ng chairman, 'di ba? Tapos GM ka, parang kailangan i-translate mo yung pressure na yun into something productive doon sa mga taong nasa day-to-day. Kasi kung yung pinakuha mong stress, pinabasa mo lang ng stress, ay die. Wala po tayong winner tonight. Oo. Diba? Totoo yan. Diba? And I think that is a particular talent of managers that kind of, I think to be fair, comes very rarely. Because mahirap naman din talaga na parang, kunyari, tatalakan ka nung board. Siyempre, ang hirap din hindi magpa-apekto nun, diba? Paano mo yun ibibigay doon sa mga bagets na tipong talagang mamamotivate sila? So, medyo mahirap din talaga siyang gawin. But then again, malaki ang mga sweldo nila. Diba? So, gawin nila yun. Oo nga. Eto pa. Meron pa yung mga boss na hindi constructive criticism kung comment. Yeah. My God. Na parang lahat pagkakamali. Yung nagawa mo sa And tayong sa mga company. Aries, ayaw natin. True. Mga big babies tayo, mga Aries. Like, tough tayo. Pero pag feedback, kailangan, ganyan. Kasi para at least, alam mo rin kung saan ka matututo dapat. Ano yung dapat mong pagkatutunan, kumbaga. 'Di ba? Hindi naman lahat dapat ibuga mo lang puro pagkakamali. O next step, anong gagawin ko? Correct. 'Di ba? Kaya namin to na mag-explore. Sige, sabihin na natin, kaya naman namin. Pero syempre, dapat manggagaling din sa'yo kasi yun yung taste mo. Di ba? Yung mga ganun lang. Pero yung binention mo kanina na parang eventually, yung nilipatan mong kumpanya, parang wait, medyo nakakauga yung pangyayari, no? Medyo nakakaano rin yun na parang feeling ko there is a certain level of heartbreak and maybe also loss. Kasi I think pagpapasok ka sa bagong kumpanya, best foot forward ka, diba? Diba like, I'm gonna look for a new learning opportunity. I'm gonna do great. I think you always have the purest intentions when you're about to enter. Pero pag slowly but surely, namumulat ka sa katotohanan, hindi siya magandang feeling. Oo, sobrang hindi magandang feeling yun. Parang for me nun, siguro sabihin ko na medyo nagsisi ako na umalis ako dun sa yun yung pinanggalingan ko. Yeah, Na ang kaparehan nila noon,
parang hindi kami nagkakaano ng boss, nagja-jive. Siguro dahil hindi niya ako nagigets, hindi niya nagigets yung humor, ganon. Pero, nung nandun na ako, sabi ko, shucks, shit. Sabi ko, but there's no turning back. Correct, Kailangan mo lumaba. Nagpa-amber na ako sa despedida ko. Hindi ko na mababalik yun. Oo, hindi ko na mababalik yun. Pero, basta ang technical naman din doon, pag aalis ka, syempre, wag yung burn bridges talaga. Diba? So, kailangan okay pa rin yung pag-exit frame mo. So, yun naman, nung lumipat ako doon, sabi ko, ay, okay, masaya to. Ganun. Hanggang sa nakikita ko na, ba't parang ganito? Bakit parang mali? Ba't parang may mali? Yeah. Parang hindi na maganda yung tulog ko. Sa una, hindi mo papansin. Ay, hindi. Baka outlier lang yan. Diba? Oh my God. Kunwari, nasa labas ako kumakain. Andun ako sa phone ko. Hawak ko pa rin. Nag-aalala ako. Kasi parang, alam mo, may anxiety ka nararamdaman. Na hindi ko naman nararamdaman to before. Na parang sabi ko, bakit ganito? Parang kailangan may gawin ako. Pero wala naman. Yeah. Alam mo yun, tas ganun yung mga na-feel ko nun. Yeah. Hanggang sa na-realize ko, okay, isa pang labas mo pagpitek. Yan. Ilabas natin hanggang yan. Sa isa pang pagpitek. So, ang nangyari, ito na nga, share ko na lang din, kwentuhan na lang naman din po, at wala na akong hinanakit sa inyo. wala na to. Itong itsura to, wala yan. Peaceful na yan siya. Ano na lang to, dahil kwentuhan na lang naman din. So, meron parang event nun eh. Event siya. Tapos parang ako, ang gagawin ko noon, gagawa ng content, all about social media. Yun yung gagawin ko noon. Content, magla-live, may ganyan. Nagsabay-sabay dahil nga underman din kami noon. Ilan lang din kami noon. Ilan kaming tumatayo noon para maitaguyod. Tumitindig at lumalaban para dun sa social media na yan. So yung content, habol-habol ako, ikot-ikot ako sa area na yun, sa lugar na yun. Talagang, sabi ko, minsan nga nagkakaanuhan na kami nung ka-team ko na para, mamaya ka na, gano'n, nagkakairitahan na kami, parehas na kami mainit ulo kasi may mga hinahabol kami. Tapos, mayroong talk, tapos kailangan ko i-live. Hindi ko na live hindi ko agad na umpisahan. So habang nandun ako nag-i-edit, ganyan, naghabol ng content, dumapit sa akin, why are you here? Sabi ko, naghahabol ako ng content. Sabi ko, may kailangan akong i-post eh. Ganyan, papa-approve ko pa nga eh. Sabi niya, may nagsasalita doon, ba't hindi mo ni-live? Sabi ko, di ba sabi ko sa'yo i-live? Doon ako nagpitik doon sa term na, di ba sabi ko sa'yo? Yung may gano'n, di ba sabi ko sa'yo? Ay ate, pumitik talaga ako. Na parang sabi ko, ate tama na, exit. Parang gusto ko na umexit frame nung time na yun. So sabi ko, okay, sige, pupunta na lang ako. Ginawa ko na lang din, wala naman akong choice. Lalaban ako. So wala akong nagawa, ginawa ko na lang din. Pero nilista ko yon sa isa din sa red flag na parang, may pinatago ka ba, be? Tsaka, kung gusto mo magawa namin ng sabay-sabay ito, magdagdag kayo ng tao. Yung mga ganon. Yung mga ganon problema na ako. Hanggang sa, tinanggap ko na lang. Hanggang sa merong, dito talaga yung pangatlong pitik ko na sabi ko, exit na ako. Di ko na kaya. Parang, nag-meeting kami online, nagpe-present ako ng mga content calendar, ganyan, anong mangyayari sa mga magiging content ko. Tapos bigla niya akong winan-on-one na evaluation. Sakto kasi, 6 months evaluation ko rin noon. So, parang, in-evaluate ako nang wala akong kaalam-alam. Na-corner ako, kumbaga. So, it was all written then, ganyan, kung ano pinag-uusapan namin, ganyan. So alam mong may iniipon tong resibo. May resibo. Tapos yung resibo, highlighted doon, yung mga weaknesses ko. Award. Tapos sabi ko, parang wala naman ako nagawang tama. Ano ba yun? Bakit naman ganun? Parang wala ako nagawang tama. Tapos, highlighted doon yung weaknesses ko, wala man ako nakita doon sa strengths ko. Which is ang dami kong nagawa for our social media nung time na yon. Tapos, nung nakita ko yon, sabi ko, itong mga natutunan ko na to eh. Itong mga mistakes na to. Oh my God. Na-overcome ko na. So, mema na lang talaga para may negative siyang malagay doon. Yun ang pagkakabasa ko sa mga nangyayari. Sabi ko, ano to? Sabi ko, labasan ng past. Ganun. Ungkatan ng past. Sabi ko, ganun. Tapos, ang pinaka pa sa akin noon, sa HR. Nakasisi yung HR. Oh my God, grabe. So, parang time na umiyak. Parang ang tagal yun ang pinaghahandaan yung moment na yun, no? Okay na. It's my time. Grabe yung ganun.
umiyak talaga ako after that call na parang may mga tinawagan akong friends. Sabi ko, ano ba? Wala ba ako nagagawang tama? Ano ba to? Ganyan. Tapos parang pati yung dati kong mga boss, tinawagan ko. Sabi ko, bakit ganito? Tapos, ayun, hanggang sa nag-decide ako, okay, it's time. Sabi ko, first time kong gagawin to na aatras ako sa laban. Actually, alam mo, ang ganda nung sinabi mo yung aatras ka sa laban na yan. Kasi parang ang hirap to come to terms sa parang shit. Parang kailangan kong i-accept yung defeat ko in this moment because that is the only move left to be made. Kasi pag hindi ko to ginawa, mababaliw ako. Yeah. Sabi ko nga, dito ko na-play yung know when to stop din talaga. Correct. Na para, sabi ko, okay, instead na mabaliw ako, na gabi-gabi ko siyang isipin. Yeah. Atras tayo. Kasi minsan may mga ganong moments, hindi naman lagi tayong whinging dyan. Palaging panalo. Tayong mga Aries pa, laging gusto paandar, diba? Diba? So, may mga pagkatalo at may mga downfall din tayo na kailangan natin tanggapin. Kasi pag pinagpatuloy pa natin, baka mas lalo maging diba? Correct. In today's connected world, the future of marketing is personal. DMAP's DigiCon 2025, The Age of I, The Power of Personalization, is the Philippines' biggest digital marketing event, now on its 10th year. Happening October 16th to 17th at the Marriott Hotel Manila, discover how AI, data, and emerging technologies are transforming the way brands connect, engage, and grow. Explore 5 powerful tracks. Impact, for brand building with tech and creativity. Innovation, for AI and emerging technologies. Immersive, for digital commerce and retail. Intelligence, for data and analytics. Interactive, for business transformation for the digital world. Tickets are selling out fast. Register today at digicon.com.ph. DMAP's DigiCon 2025, The Age of I. Personalization at scale. Powered by tech. For more information and tickets, visit digicon.com.ph. Yung ganyang whole moment was, ganun din nung 2020, kaunti rin yung tao, parang hindi, ang trabaho ko na lang that time, bumbera na lang ako. Tagapatay ako ng apoy sa mga projects. So parang, ako yung mukhang hinaharap sa kliyente, na parang ako yung lagi pinapagalitan, tinatalakan, na nakakatawa kasi, yung mga kliyente na hinaharap ko, naging kliyente ko na before, alam nilang hindi ako ganun. Tapos ngayon, biglang ang kalat-kalat ng trabaho. Okay. As in, sinasabi ko sa boyfriend ko na tipong, alam mo, I'm really praying na magka-nervous breakdown na lang ako, ma-hospital na lang ako, kasi baka ganun na lang ako temporarily, makakatakas sa work. Oh my God. Nakakaloka siya. Diba? Ganun yung parang yung tipong, wait, parang if mas gusto ko pang, medyo dramatic, kung mas gusto ko pang masagasaan ako ng tricycle kaysa magtrabaho, parang medyo kailangan na nating i-reassess ang ating buhay. Oo, totoo rin naman. I agree with you kasi ganyan na yung mga ginawa ko noon. Na para na-realize ko siya na sabi ko, hindi maganda at baka kung ano pa yung magawa ko, baka mas lumala pa. Correct. Exit na. Yeah. Ganun. Pero may mga boss rin na talaga na total nagkwento ka, ako naman ang magkikwento. Okay, yung akin naman was, so, yung may isang company, hinire nila ako because senior na ako dun sa advertising. They needed to make more money. So parang they needed somebody senior with the experience kasi parang they've been operational in the Philippines for like a couple of months and parang they were losing. Parang while they're doing good numbers-wise, parang it needed a lot of push. So I came in there. Okay. First 2-3 months ko, ang dami kong pinasok na benta. Yung hiningi nila sa akin, binigay ko with flying colors. Yung hiningi sa akin na parang, let's say, points A, B, and C, nung first day ko, nagawa ko in flying colors. Tapos, dear, nung 3 or 4 month evaluation ko na, dito ko nauga. Ang ginawa niya was, okay, boss, yung A, B, at C pasabog. Pero parang kailangan ko rin pala ng letter D. Parang kung hindi mo sinabi yan, di ba? Oo. Tapos, dahil gusto ko rin makita kung meron ka nung letter D, i-extend natin yung probation period mo. Oh my God. Ang nakakaloka pa, dahil in-extend yung probation period ko na yon, hindi ako na umabot sa cut-off doon sa incentive.
kasi hindi pa ako regular employee, na nakakatawa na parang, kaya lang naman kayo may pa-incentive kasi may pinasok ako na pera the last 3 months, diba? So, talaga na parang ko, pucha, medyo coops to Medyo coops to. And nakakauga yung ganong feeling na parang, wait, may iba akong pangarap sa utak ko kaya ako lumipat dito kasi, diba, meron tayong pasabog, paandar, strong, independent career woman. Tapos biglang, tas ganito? Grabe, sobrang fuck up no pag ganun yung nangyayari talaga. Oo, sobra. Kasi parang ang taas ng pangarap mo din dun para sa kumpanya and dun sa position mo. Tapos ganun na lang mangyayari. Kaya nung nakarelate ako dyan sa part na yan na para nung in-evaluate ako, naramdaman ko nga na hindi na ako mariregular. Parang ayaw niya muna ako irregular dahil sa mga nangyayari. Dahil HR na nandun na nakasisi na yung HR Sabi ko, okay na, nagawa ko na yung part ko. Correct, Diyos ko. Kasi kaysa lumabang pa ako, di ba? Ayoko na maging masama. Ayoko lumabas yung sungay ko dahil mas malala yung magagawa ko. Ayun na nga. But also gusto ko malaman, paano ka nag-handle ng mga situations kapag sa mga meeting, medyo obvious sa mga ka-meeting nyo na mas magaling ka dun sa boss mo? Kasi minsan may mga kudayong boss na tipong strategic yung pinag-uusapan ng conversation tapos ang comment niya bigla like ang liit-liit lang. Na parang ko, medyo nakakahiya yun minsan. Diba? Kasi parang, oh my God, pasensya na po yung kasama ko medyo mali ang gising. Diba? Pero like may mga ganung instances, right? May mga ganung instances din talaga na parang sabi ko, ano yung pinagsasabi? Umabot ka sa level na yan na ganyan lang ang kuda mo tuwing meeting. Diba? Oo, diba yung mga ganon. Tapos may man na lang din minsan. Pero, to handle it, sa parang, kung may numbers naman kayong involved, di ba? Batuhan mo lang ng numbers, sabihan mo lang na ito yung mag-work Kasi minsan, meron ako noon na para, nagpe-present ako ng content plan noon. Sabi ko, this will work. Ito yung mga content or ideas na tingin ko mag-work kasi nagawa ko na siya on my personal account. And para magkaroon tayo ng visibility online. Pasabog may data, primary data pa. Oo, diba? Na parang sabi ko na parang para mag-work siya dun sa platform, ganito yung gawin natin. Tapos, syempre, mas gusto niya yung ganito yung nangyayari. Yun yung may comment siya na parang hindi okay, dapat ito, dapat ganyan. Kasi yun yung paniniwala niya. Nasabi ko, pero ito kasi yung numbers. Ganito lang yan. I-present mo lang yung numbers, pakitaan mo ng numbers, pakitaan mo ng data. Makikinig naman. So far, yun yung mga ginagawa namin. Kasi parang kapag hindi naniniwala sa yung boss mo, lapagan mo lang ng numbers at data. Kasi ikaw din naman, hindi dapat laging, ito gusto ko Ito yung Pero ang problema kasi, pag may data ka, medyo mahirap kalamanin yun Oo. Diba? Tapos may mga boss lang din na parang, dear, yung conversation namin ng kliyente, nandun na kami sa bleeding edge of marketing practices. Tapos ikaw ang comment mo yung photo booth. Ang layo na nung pinag-uusapan namin yung kliyente, worth millions sa yung pinag-uusapan namin, medium term planning. Tapos ang huli niyang entry ay yung photo booth po, anong oras ipapa. Dear, sana winots up mo na lang yan. Sayang yung momentum natin. Diba? Oo. Nakakalo kayo mga ganun. Oo. Parang may narinig akong kwento. Oo, pero ito experience din naman nila. At gusto ko gawa talaga ng ibang tao yan. Gusto ko gawa ng content din sana, pero baka makarating, charot. Pero parang may gusto siyang ipagawa dito sa mga taong ito. Okay. Na ito kasi yung afford ng brand. Okay. Yung mga ganon. May gusto siyang pagawa, pero itong group na to, kumbaga, itong mga taong ito, meron ng material, kumbaga Tapos gagawa mo pa ng ibang material. Correct. Tapos parang yung mga tao, sabi nila, shucks, parang hindi naman kaya. Bakit ganun? Meron na to Kumbaga, ito na, may group na kaya na nila to. Pero bakit hahanapan mo pa ng ganito na ito gawin nyo? Kasi yun yung gusto mo. Hindi, dahil gusto niya. Ito yung mapagawa niya. Correct. Sabi ko, Mali. So yun, pero nilapagan na lang nilapagan hanggang sa nawala yung idea na gusto niya. Ayun. Ko, nakakaloka. Pero may mga boss na ganyan. Meron naman ako isang boss na hinuhuli niya akong
may hinuhuli siya sa akin na moment para ma-report niya ako sa HR. So, meron kami isang project na sumabit. So, pina-principal's office ako, saka siya. Okay. Na parang, parang explain lang, post-mortem, ganyan. So, medyo nasabon. Pero to be fair, the client was actually very, very gracious and like, very, very positive pa rin in terms of, okay, focus tayo sa next steps. Pero ang nangyari was, after kami mapagalitan ng kliyente, yung boss ko na yon, yung meeting namin mo sa 6750 sa May Glorieta, tapos yung opisina namin sa May Pasong Tamo, pinagalitan niya ako from paglabas. Sa paglabas namin doon sa meeting sa kliyente, habang nag-aabang ng taxi, habang nasa taxi, pinapagalitan niya ako. Tapos pagdating namin sa office, may pinapagalitan pa rin niya ako na parang, bakit ganito, ganyan. So parang like, blame game malali. Oh my God. Ang nakakatawa pang huli niyang ginawa kasi hindi ako nag-react eh. Kasi parang syempre ako rin, bakit ako sasagot sa'yo? Clearly, ang dami pang gusto sabihin. True. Tapos yung pagkatapos niyang kumuda, alam mo, sabi niya sa akin, Boss, bakit wala kang reaction? Kanina pa kita pinapagalitan. Kanina pa kita pinagsasabihan. Mag-react ka, magalit ka, maghagis ka ng gamit. Sabi ko, sabi na hinuhuli mo kung leche ka. Parang gusto mong kumilos ako, di ba? Naloka ako sa kanya nung sinabi niya, oh girl, I am not gonna give you that. Hindi ko isa-satisfy yan. Naalala ko talaga yun. Na parang, My kaya God. talagang pinupush niya yung buttons ko because she wants a specific reaction from me para siguro, I don't know. Ma-report ka. Ma-report ako, meron siyang makwento. Oo. Award siya nun, dear. Ay, Award naku. talaga siya. Alam nyo, kayong mga boss. Charis. Kung may ganyan kayong attitude, isarili nyo na lang, be. Pero isipin mo, pinagalitan niya ako for like a good 30-40 minutes. Tapos, wala lang parang oo lang ako ng oo. Tapos like, maikling sagot. Pero tapos, naging okay naman kayo. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Dahil special ang episode na to, nandito siya ngayon. Charis! Sama ka na, dear. Charing. Charot. Ayun. Pero sana naman, hindi, May mga masasama rin talaga ang ugali, I think. Oo. Minsan may mga ages din talaga eh. Yung sa edad din siguro. I mean, that's a very ageist argument. I don't wanna subscribe to that. So parang feeling ko lang, may mga masasama lang talagang tao, period. Okay. Oo. Masama talaga rin yung ugali. Correct. Kung baga timpla na nila. No? Correct. But with that being said, because nga you are known to make fun or like parodies of corporate life, I'm sure you also found yourself in a position na parang, shit, hindi rin ako pala pwedeng maging difficult at work. Or hindi ako pwedeng mag-atichona. Oo. Kasi baka sabihin nila, kuda-kuda ka na, this is the right way to be an employee. Tapos Tapos di ikaw naman- may sungay ka, di ba? Oo. Alam mo, na-experience ko rin yan. Kasi nga, parang ako, ngayon, nung naging content creator ako, tapos nakikita nila ng content ko. At yung mga nakakanood pa noon, mga taga-HR, gano'n. So, minsan, kunwari, may mag-reach out sa akin about a project, ganyan, tapos HR yung involved, gano'n. Papanood doon nila yung content ko. Tapos ako naman, syempre, mabait ako talaga. So, ako naman, walk the talk talaga ako. Kailangan eh. Oo, kailangan din. Pero hindi dahil nagmamalinis ako. Pero kasi gano'n naman din talaga ako. Correct. Oo. Gano'n ako. Parang, syempre, tao pa rin yan eh. I mean, parang, yung mga makakasalamuha mo, yung mga gano'n, may mga kanya-kanyang atake pa rin, may kanya-kanyang ugali pa rin. So, makikipag-deal ka lang din talaga. And hindi yung pwede yung, parang, dahil ganito ako, kailangan, ganyan yung gagawin kong kilos, and gano'n. Mabait pa rin naman ako. That's good. That's good. And I'm sure talagang malaki yung impact niyan with the people, you know, who follow you or who have been with you for years. What are some of the most parang moving feedback you've received from people? Kasi ako nagkaroon ako ng resignation letter series era 2 years ago. Mga tao talaga, like, salamat, binigyan mo ko ng courage to resign. Sabi ko, baka habulin po ako ng ng employment government office, diba? Parang naisip ko na lang din nun, para nakamarkado na ba ako sa mga company, diba? sa mga kasi baka mamaya, baka isipin nila, gagawin ko lang content kapag nag-apply ako sa kanila, yung mga ganun. Pero, yung mga feedbacks na na-receive ko naman nun before, thankful daw sila kasi parang nahanap nila yung liwanag, kumbaga. Correct. Nakita nila yung liwanag na malakas sa boses. Oo. Kumbaga, nakita na nila yung sign, kumbaga. Kasi, minsan, ang tao kailangan madikdik talaga sila ng katotohanan bago mo makita ng totoo eh, 'di ba? Kumbaga sa love life, 'di ba? Kailangan makita mo muna yung red flags din talaga. Correct.
bago ka umexit at ma-realize mo na, ay, kailangan ko nang umalis. Pero yun, yung mga nagti-thank you sa akin, yung mga feedbacks na ganyan. Tapos parang, kunwari, LU, inuman, kunwari, party, di ba? May mga party, ganyan. Sabi niya sa akin, alam mo ba, nag-resign ako dahil sa'yo? Ano? Parang akin, thank you? Thank you? Okay. Oo, na gano'n. Sabi ko, sabi ko, pero okay naman na inilipatan mo. Oo, okay na. Mas maganda pa yung pay. Ay. Yung mga gano'n, minsan ikaw yung sign. Naks, catalyst kumbaga. Oo, catalyst. Catalyst, oo. And meron pa no na parang, isa to sa mga parang tumago sa puso ko. Wow. Tumago sa puso ko din talaga na sabi niya, nung lockdown era daw, di ba? Nung mga lockdown era, yung mga videos ko daw, yung mga nakakapagpalighten ng mood niya. Kahit na mag-isa lang siya, ganun. Kahit paano, nawawala yung depression niya, yung mga ganyan. Sabi ko, thank you so much, pero hindi po ako mabait. Hindi, naniniwala man ako talaga namang mabait ka. Talaga nga namang genuine yung office bestie mo na parang moniker. I guess, kung ikaw ang tatanungin, ano ang ideal office bestie sa'yo? Kasi nung pagbago ako, tahimik ako. Pareho tayo. Sabi nga ni Mami Oni, tahimik lang sa sa umpisa. Diba? As a Mami Oni stan, yan. Ganon. Parang, nandun lang ako sa gilid, tapos nag-o-observe lang ako, ganyan, nakikinig lang sa kanila. Para nung una daw, tinatry nila ako laging, alam mo yun, i-penetrate yung walls ko noon. I-penetrate! Ganon. Okay. I-penetrate yung walls ko noon. Tapos parang ako, sila lalapit lang, ganyan mag-offer, uy, tara, kain tayo. Sama naman ako, tapos tahimik lang din talaga ako. Oo. As a Hot Maria Clara. Tahimik lang ako, ganun. Tapos pag na-feel ko na, alam mo to, yung tipong, walang laglagan to. Yung naramdaman mo na parang tutulungan ka niya. Correct. Magkakasaluhan kayo. Correct. Kapag merong, kunwari, halimbawa sa mga projects, ganyan, na kapag merong kang mamimiss, tutulungan ka niya na i-feel yon yung kumbaga yung mga parts na yon. Yeah. Tapos parang sa akin, doon ko siya nagiging office best. Hanggang sa umaabot na lumalabas na kami, na pumaparty na kami, yung gano'n, nagdi-dinner, tapos hanggang sa pumupunta na kami sa bahay, ayun. Hanggang sa umaabot na yung usapan namin, on a personal level na rin talaga. Nagpapalitan na kayo ng TIN number. Oo. Alam mo, nagkaroon ako ng office bestie na parang hanggang ngayon, wala na, kanya-kanya na kami ng work. Hindi man kami mag-usap lagi, pero pag magkita kami talaga sobrang May ganyan rin ako. Oo, ganun kasi yung nabigyan. pinagdaanan namin that time sa work, parang tipong talagang character building. So parang the people you were with, the people you bonded with, talagang will stay. And the people who you hated that time, talagang goodbye, girl. Oo. Na parang, nakaka-relate na kayo sa isa't isa. So, ito, ikwento ko na lang din, yung itong office bestie ko na before, parang, ginagawa niya na lahat talaga para makarelate lang. Kasi, itong girl na to, siya, konyo-konyo, ganyan. Englishera. So sa amin nun kasi, Team English, Team Filipino. Ganon. Tapos siya, chumichika. Ako naman kasi, para hindi ako mapagod ako, kasi kaka-English, di ako mapagod. Hindi ko chinichika. Gets. Dapat smart ka sa interactions mo. Hindi ko kinakausap kasi baka mamaya, yung English ko, di sumuwak. Ay, just guru families. Ilan lang, ganon. Okay. So, siya parang nasa meeting room kami, ganyan, kanya-kanya. Hanggang sa umabot siya, nagkikwento na siya ng love life niya. Tapos ganun na sa parang, sabi ko, ay, malandi rin pala to. Sabi ko, parang sister ko to. Oo, parang makaka-relate ako. Hanggang sa yun, naging okay kami. Ganun. Very good. Kaya naging office bestie kami. Kaya for me, that's an office bestie. Yun, sinabi ko na parang magiging kasangga mo, kakosa mo, katulong mo. Tapos parang hindi ka i-judge sa buhay na meron ka outside of work. Tama. Yung mga ganon. Yes. But now you are a full-time content creator and freelancer. Yes. And I think, nung nagsimula ako mag-freelance, parang meron palang yung construct of being in a company, being a 9 to 5, pag nawala yun, talagang you will be left with parang, how do I make sure na disiplinado ako in terms of pag-create ng content, pagsingil ng mga bagay-bagay, pag-commit sa deadline. Ano yung ginagawa mong regimen na para kahit papano meron kang system in place and hindi ka lang like, bahala na ako, saan tayo dalhin today? Oo. Ako naman, di ba, kung may mga, halimbawa ng mga projects ang pumapasok sa atin.
kung ano yung ginagawa ko before nun sa 9 to 5 ko, ina-apply ko lang din. Ganun lang din ginagawa ko. Para, may briefing, di ba? May mga ganyan. Correct. So, briefing, tas magagawa ka ng outline. Correct. Sinisiguro ko sa isang araw, or every other day, na andun pa rin ako i-align na gagawa ko ng content, okay? Content, para may content bucket ako, may content calendar ako, ganyan. Tapos para yung paggawa ko ng outline, ng script, ganon. Parang yung pakikipag-usap ko dun sa tao is parang nasa corporate Ganun life pa rin ako. And yun talaga yung, I think, yun yung napaka-valuable lesson na ituturo sa'yo ng corporate. Oo, na kahit nagkaroon ka ng mga boss na... Pangalanan mo! Ay! Charing. Uy, mali! Kahit na nagkaroon ka ng mga ganong boss, may matutunan ka pa Oo rin. naman. Alam mo, thankful pa rin nga ako. Hindi, alam mo, feeling ko talaga, bawat tao, kailangan nyo maka-experience ng kupal na boss. Kupal na ka-work. Kasi True. kung lahat ng ka-work nyo, madali ka usap, parang medyo natatakot ako for you. Kasi kapag inuga ka ng life, tapos hindi ka sanay sa kakupalan, True. parang baka mauga ka ng malalay. Oo, yung parang yun yung mag-hone din talaga sa'yo. Correct. Na parang, Diba? ay hindi, malakas na ako kasi nakahandle na ako ng ganito. Correct, Alam ko na diba? kung paano laruin din to, Diba? kung Correct. paano ko siya haharapin, Yeah. yung mga ganon. So, ayun, hindi naman ako galit dun sa boss ko. Hindi pa nun. po siya galit ng lagay na yan. Hindi naman ako nagalit Oo. din sa boss ko nun. Siguro nagdamdam lang. Oo. Nagdamdam lang ako. Pero, yung mga nangyari nun, kinonvert ko na lang into learning. So, Correct. inano ko na lang, hinahanapan ko na lang ng ibang angulo kaysa... Nilalagay, siya na lang ang bago mong content topic. Oo, di ba? Kaysa mag-dwell ako dito sa past na to, Correct. kailangan ibahin ko na lang din yung angle na baka ganito lang din siya, ganito yung mga, ganito siyang tao. Correct. Ganun. But also there's a separate conversation hanggang saan kita kailangan intindihin. At one point, ako naman yung kailangan mo intindihin, di ganun ba? pa, oo. Kaya siguro yun yung part na, yung pag-alis ko, yun yung para yung sa sarili ko. I choose me. Oo, I choose me. I choose myself. Ganun. Pasabog. Oo, Okay. ganun. So, yun lang din naman. Pero alam mo, nakakauga pag full-time content creator ka. Nakakauga, girl. Lalo na yung first year, first 2 years. Oo. Yung tipong, Na-experience kapagal mo. pala magbayad ang mga client. And as someone na from advertising, na medyo alam ko na yung fact na ang mga bayaran talaga, like, matagal. Pero nung nandun na ako sa parang, medyo matagal. Oo. Medyo matagal po siya. Nakakauga siya, lalo na kapag wala kang ginagawa. Correct. Parang feeling mo, oh my God, kaya ko pa ba? Kaya ko, hanggang kailan to? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Diba? Like, sabi ko, nung nandun ako, sabi ko, oh my God, alam mo, parang every other month akong ina-anxiety. Yes, Na parang, so, may ganyan talaga. Well, I hope napapasugod ako sa LU bigla. oh my God, I hope it gets better for you. Okay naman na sabi ko, baka ganito lang din talaga. May mga ano lang, ang tawag doon, parang mga delay lang din talaga. Pero meron kang ginagawa. May kumikilos ka pa rin. Kaya siguro, kung sa mga gustong mag-content creation, ganyan, maging content creator, maghanap pa kayo ng ibang ginagawa sa buhay. Correct. I think. Yes. Para hindi kayo, parang feeling na natenga ka. Yeah. Ayun. Yeah. So with that being said, so now you are 2 years into being a freelancer and a full-time content creator. Like, when you do your manifestation list, kapag nangarap ka, like where do you plan to take all this? Ano pa ang mga exciting projects na parang right now, crazy ideas pa lang, but you would really want to do them? Ako gusto ko naman i-try yung long form ng videos kasi sabi ko nga sa sarili, sabi na nga ng mga friends ko nun, sinasabi nila sa akin na parang, kaya mo naman girl, ba't di mo subukan? Correct. Kaya mo. Ako natatakot lang ako kasi baka mag-flop, ganon. Pero, ito na nga. Sabi ko nga nun, meron ako mantra dati na parang, may manood man o wala, magpatuloy ka lang sa paggawa. Oo naman. Yun yung sabi ko. Say that again, please. Say that again to the camera. May manood man o wala, magpatuloy ka lang sa paggawa. Sabi ko nga nun. Kasi parang, kahit ilan yung nakanood niyan at may mag-comment dyan, as long as may nakaka-relate sa'yo, may natatawa sa'yo, go lang. Tuloy Kahit ang ilan laban. lang yan. Correct. Oo, go mo lang kasi papasaan pa. Malay mo, di ba? Uh-huh. In the future, dadami yung manonood sa'yo. Correct. Kaya yung itong long form, dati na-try kong i-explore. Tatry ko siyang gumawa ng vlog, yung ganyan. Sabog. Doon ko sisimulan, paunti-unti. So,
So, yon. Sana supportahan niyo ako. Supportahan niyo po siya. Oo. Pero yes, maraming salamat. Parang ang dami nating napag-usap. Ang dami nating nilabas na hanash. Oo. Na nandyan pa pala sa loob natin. Oo. Pero alam mo yun, ang gaan pala sa feeling. Correct. Oo. Ang gaan pala sa feeling. And eto nga, sabi ko nga, nung umalis ako doon, sabi ko, baka challenge din to for me. Sabi ko, another challenge for me na, ito naman yung i-try mo. Kasi na-try mo na ito eh. Ito gusto. Kasi alam mo, kaya gusto ko mag-corporate nun. Kasi gusto ko magtali-talinuhan. Gusto ko maganda-ganda. Ayan, napalabo. Gusto ko magbida-bida sa mga presentation, yung mga ganyan. Yung gusto ko ma-experience na nagpe-present ako ng mga numbers, nagpe-present ako ng mga ganito. Tapos nung na-experience ko na siya, okay pala siya, Okay masaya. na ako. Pero may ganun pa palang boss. Until nakaharap mo yung boss na yun. Pero another pagkatuto rin yun. Yes. Another learning rin yun. So, I think nakuha ko here, tuloy-tuloy ang learning. Diba? Tuloy-tuloy ang learning. I think as long as you're learning, I think that is always a good sign that wherever path it is you are at right now, that is still worth pursuing. Talaga mo ka mapapagod sa paggawa. Correct. Ganon. Diba? Yes. Tsaka kung feeling mo parang nalolost ka, maghanap ka lang ng ibang activity. Correct. Oo. Diba? Mag-pickleball ka. Pickleball. Kung ano bang mga gusto ng mga tumakbo ka sa Mandaluyong, kung bakla ka, bala ka sa buhay mo. Diba? Another bagong bakla yun, di ba, mga pickleball games. Correct, mga pickleball games. Pero maraming salamat for gracing the podcast. Thank Ang you, dami Babs. nating napag-usapan. So, please tell the children where they can find you, at kung meron kang bagong project, kung anong vlog yan, tell them where they can find you. Hello! And follow me on my social media accounts sa TikTok at Berto Berioso. Yes, at Instagram, Berto Berioso. Sa Facebook ko na medyo mahirap magpag-grow. Ayan, at Berto, ganyan. Tapos, yun lang. And sa vlog ko future sa YouTube siguro, i-release ko yan. And yon lang, Berto Berioso pa rin. Thank you so much, and thank you pa rin sa mga naniniwala sa akin. Kahit feel ko hindi naman ako katiwa-tiwala. Siya na mismo nagsabi, wag niyo daw po siyang pagkatiwalaan. Hindi, pero yon guys, wag kayong mag-alala sa mga parokyano. Sa mga papatuloy ko pa rin yung paggawa ko ng mga content. Ayun naman. I love it. Thank you so much for joining us today. And thank you so much, Bounce, for having thank you. me. At finally, correct, sa wakas, Diyos ko. Kasi kung makikita kami, nasa LU, naglalakad. Oo, nagtatrabaho ako. Tapos siya, hello, sabi ko, sorry, nasa meeting ako. Tapos magkakasalubong kami, naglalakad lang, yung mga ganun. Pero finally, ito, nag-podcast na long form pa. Oo, na long form. Oo. But yes, thank you so much again for joining us today. Don't forget to rate and review us on Apple Podcast and Spotify. Make sure to also follow us on IG, that's at Beckenham and Pod. And in case you made it all the way to this part, yes, Dog Show Divas is already an official podcast. So, hi, congratulations! Thank you. Congratulations. Grabe, pinanood ko yung episode nyo nandito sa Kaya Pa Ba. Ay, nako. Malali. Tawa ko na tawa sa sakyan. Thank you. So, thank you so much, and we will see you in the next episode. Goodbye, everyone. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.